Hello, good morning. Isang karangalan po makapagsalita ulit sa inyo. Napakagandang awitin, Holy Forever. Alam niyo, nilista ko kanina yung kanta natin, ano ba yung kanina kinanta natin? It is true that you thinking of me, that you love me. Mahal tayo ng Panginoon, kaya iniisip niya tayo. Kaya iniisip kaya natin siya. Siguro kung wala tayo pera, no, iniisip natin. Pero kung may pera tayo, mamaya ka na, Lord. Kasi mucho pa ako eh. Okay? Wala nagsasabi tama kasi lahat tinamaan. Okay? Alam nyo, sa panahon natin na kayo, yung sinabi nga kanina ni Brother Ricky, marami tayong mga pumapasok sa ating isip na kung ano-anong bagay na hindi natin dapat iniintindi. Alam nyo, hindi ba nabalitaan nyo yung nangyari sa LA? Nung bago pa nasusunog yung sa umpisa pa lang, chinat ko yung kapatid ko, sabi ko, ate, kumusta kayo dyan? Sabi niya, pag-pray nyo kami kasi malapit na makarating sa amin. Sabi ko, ano ba yung klase ng sunog? Kaya pagka nakikita nyo sa balita kung ano-anong sinasabi, hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Kaya tayo, iniisip natin kung ano talagang nangyayari kasi karamihan, may mga balita, fake karamihan ng balita. Pero ang sabi sa akin ng kapatid ko, ang usap-usapan daw doon sa LA, it is apostolic fire. Ni-research ko kung ano ba ibig sabihin na apostolic. Disaster pala yun sa buong mundo eh. Kaya hindi natin alam, may nangyayari sa LA, may nangyayari sa Hong Kong, may mga nangyayari baha sa Hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa atin. May prediction sa ito sa atin, maglilindol daw sa April 2025. Magkaroon daw tayo ng 8, intensity 8 na lindol. Pero tayo mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala kasi may Diyos tayo inaasahan. Hallelujah. Alam nyo, kaya tayo, mga ibang hindi pa, wala pa sa Panginoon, mag-iisip ng Kaya lahat yung mga iniisip nila na mga bagay, na mga false teaching, na mga mali katuruan, nandito lahat sa iniisip natin. Kaya hindi natin masabi kung ano ba talaga yung totoo, ano ba yung Kaya yung mga pumapasok sa ating utak, na kung ano-ano, nagiging basura na. Doon sa isip natin naging basura. Yun narinig ko sa isang pastor nagsabi, ang isip daw natin, ganito, ang sabi ito, tooth decay. Kaya nabubulok na yung utak natin, kaya tinatawag na tooth decay. Pero ang solusyon niyan, Next slide. Ito, truth paste. Kaya yung mga nabubulok sa ating isipan, katotohanan lang ang solusyon dyan. Saan ang gagaling yung katotohanan? Sa Panginoon. Di ba? Pero hindi po yan ang mensahe ko. Kaya ang sabi nga nung kapatid ko, sabi niya, ipag-pray lang ang sunog daw, meron dito, may north, may east, may hindi kung saan-saan. Ang akala ko yung sunog mula sa taas, pababa. Pero sabi niya, hindi. Kung saan dumadapo may sunog, hindi sa isang lugar lang, iba-ibang lugar. Kaya sabi niya, ang akala nila totoo yung sinasabi nila na yun ang galit ng Panginoon. Kasi kung kinukutya natin ang Panginoon, it's a blasphemy. Magagalit talaga ang Panginoon sa atin. Kaya tama yun, ang sabi nila na siguro, hindi ako pero
Ako naniniwala ko, kung naniniwala kayo sa Biblia, nagbabasa kayo ng Biblia, magiging totoo yung sinasabi nila. Pero ang kailangan intindihin niyo yung ano sinasabi ng Panginoon. Kaya ang ating mensahe, buksan po natin sa ating text. Alam ko, ano ko na lang yung text natin para mabasa. Anak ko, hindi ko mabasa. Okay, sa 1 Peter 1:13-16. Ang sabi, therefore, preparing your mind for action. Ito mind, yung isip natin. And being sober-minded is, kailangan matinong pag-iisip. Set your hope fully on grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. 14, as obedient children, do not be conformed to the passion of your former ignorance. But as he who could you say is holy, you be holy, and all you could be is holy. It is written, for that be holy, for you shall be holy, for I am holy. Kailangan ito maging banal tayo dahil ang ating Panginoon na ating paniwalaan ay banal. Kaya maging banal din tayo. As a Christian, we should have live in a way that reflects our heavenly hope. Yung paraan na makalangit na pag-asa natin. And true identity. Being obedient and spiritually pure at ihanda ang sarili sumunod sa Diyos at ihanda ang pag-iisip for action by being self-control. Put your hope in grace that will brought to us when Jesus Christ is revealed. As an obedient children, do not conform to your former desire. Sumunod lang tayo sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya kay Kristo, may kapangyarihan magbago sa atin. Yung faith lang natin. Nang patuloy na pagsisikap at pag-aalay, living a holy life is striving to be pure and righteous, set apart from God. It's a journey for constant growth and transformation. Yung po, yan ang tinatanong ko po kay, nag-usap kami ni Pastor Rani, ang pagiging holy nga, it's a journey. Hindi po yung destiny. Ang Panginoon lang nakakaalam kung saan tayo patungo. Ang journey ay nagbigay ang Panginoon ng way kung saan tayo patungo para doon sa sinasabi na holy life. Ang pamagat ng aking mensahe is living a holy life. Paano nabubuhay na may kabanalan? Bigyan ko kayong 3 puntos. Ang sabi niya sa chapter 13, we should prepare our mind. Therefore, preparing your mind for action and being sober-minded. Let your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ang una, by taking control of your thoughts. Yung kanina sinasabi natin, yung pag-iisip natin. Dapat kinokontrol natin. Hindi yung kung ano-ano lang pinag-iisip natin na walang kabuluhan. Kaya ang sabi nga natin kanina, kailangan nabubuhay tayo para sa ating Panginoon lamang. Nabubuhay tayo kasi nabubuhay tayo dito sa mundo, nabubuhay tayo kasama sa ating pamilya. Pero ang punto talaga doon, nabubuhay lang tayo para sa Panginoon. Ganon din po dapat ang ating pamilya. Na alam nila na ang buhay para sa Panginoon may kabuluhan. Hindi gaya nabubuhay tayo na walang kabuluhan. Kasi hindi maganda yung, mas lalo na pagka hindi Kristiyano ang isang pamilya. Puro ang sana niya, ang mga ibang mga nagsasabi, ang nakatira dyan, puro demonyo.
Kasi pag sinabi ng asawa, demonyo ka, sabihin naman ng lalaki, demonya ka. Sabi noon, demonyo ito yung mga anak mo eh. Kaya lahat nakatira, demonyo. Kaya isipin natin kung ano talagang halaga ng isang bawat pamilya. Na kailangan ang ating isip naka-prepare lang talaga. We should be aware of where our thoughts go and what they dwell on. Kailangan maging aware tayo kung saan talaga napupunta ang ating pag-iisip. Kasi mahirap yun. Kaya hindi naman totoo, sinasabi natin, minsan kinakalat natin, hindi naman totoo. Kung ano nababasa natin, kung ano napapanood natin social media, ikakalat natin kahit hindi totoo. Kaya pag-isipan natin kung ano talagang dapat gawin, yung para magiging tama ang ating mga sinasabi. Pangalawa, by self-discipline, we should exercise self-control and clarity of mind. Kailangan kontrolado ang ating sinasabi. At saka yung ating may kalinawan ng ating pag-iisip. Next, by setting our hope, maliliit kasi yung by setting our hope on God's grace, we should focus on the grace that will come to us when Jesus Christ revealed. Ano ba mga nireveal ng Panginoon noon? Ang una-unang nireveal ng Panginoon sa atin ay forgiveness. Pinatawad tayo sa ating kasalanan. Kaya yun ang sinabi niya. Tanggapin na natin ang ating Panginoon at patatawarin niya tayo sa ating kasalanan. Dahil ang nabasa ko noon, ang pagiging born again nga, hindi nga yan religion. It is a relationship natin sa Panginoon. Personal relationship natin sa Panginoon. Hindi po yan religion. Kasi pagkakaramihan nagsasabi, ano bang religion mo, sabihin ng born again. Hindi. Kristiyano kayo. Kasi tinanggap niyo ng Panginoon Jesucristo sa inyong buhay. Kaya you are Christian. You believe. Kahit ng mga Katoliko, mga Kristiyano yan eh. Kasi naniniwala sila kay Kristo. Pero ang hindi nila iniisip na hindi sila born again. Hindi gaya sa ating mga Kristiyano, naging born again tayo. Kasi ang sabi ng Bible, kailangan maging born again tayo para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kailangan. Hindi ko pa alam, nakalimutan ko yung kung verse kung saan yun. Kaya talagang kailangan ang buhay natin. Isipin natin. Kaya nga sabi kanina, ang utak natin kailangan. Kasi kung dinidikta ng puso natin, tinatrigger yan sa utak. Kaya nga we should prepare our mind by setting our hope to grace. We should focus on the grace that will come to us when Jesus revealed. Isa pa, acceptance. Tayo ba lahat, in-accept na ba natin ang ating Panginoon? God's welcome people with a relationship with Him. Yun yung sinasabi ko. Pagka in-accept natin ang Panginoon, ang Panginoon Jesucristo sa ating puso, tinanggap natin siya, automatic yun natanggapin tayo bilang anak ng Diyos. Sabi nga sa receive on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. John 1:12. John 1:12 ba? Next. Yung present. God is everywhere. His presence with people whenever they are. Pag Kristiyano na tayo, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Kahit andito sa church, nasa tabi nyo lang, hindi nyo lang nararamdaman. Pero nandyan yung Panginoon Jesucristo.
Nakabantay yan sa iyo kung may tukod ang ating mata. Nakabantay yan. Kayo yung natutulog dito, ang kaaway ni Jesucristo ang nakaupo dyan sa pilikmata natin, kaya umibigit. Kaya hindi yun maganda na natutulog tayo. Mas lalo na pagka magbibigay ng mensahe. Next. Ang sabi sa verse 14, we should be obedient. As obedient children, do not conform to the passion of your former ignorance. Huwag natin i-conform ang dati natin ginagawa, yung dating former natin ignorance, yung kamangmangan natin. Dahil nung wala pa tayo, hindi pa natin nakakilala ang Panginoon, kumbaga sa mangmang pa tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin binabasa natin pero hindi natin naintindihan. Kaya ang challenge ko sa inyo kapatid, bago kayo magbasa ng Biblia, manalangin muna kayo para yung banal na Espiritu, sasamahan kayo sa pagbasa nyo para maintindihan nyo. Kung yung isang verse o yung isang chapter na hindi nyo naintindihan, kinabukasan, basahin nyo ulit. Kaya siguro hindi nyo naintindihan, may dala-dala pa tayo. May something pa tayo sa ating katawan, kaya hindi natin maintindihan yung sinasabi. Kaya pagdating kinabukasan, basahin muna natin ulit ang salita ng Diyos para maintindihan natin. We should be obedient, ang sabi, as obedient children, do not conform to the word, by initiating right thinking and action. We should initiate right thinking and action that leads to a holy life. Isipin natin, kailangan alam natin kung anong tama, anong mali. Minsan ngayon, naririnig niyo kung minsan na sinasabi, matanda na yan, alam na yan kung anong tama, anong mali. Pero habang tayo, Kristiyano, habang nandito tayo sa mundo, alam natin, may darating at may darating na pagsubok sa inyo. Mas lalo pa nung naging Kristiyano tayo, di ba, nararamdaman nyo, bakit palagi ako nakikita ng Panginoon. Palagi may pagsubok. Kaya kung may pagsubok tayo, ibig sabihin, nasa Panginoon tayo. Kasi kinakalaban tayo ng kaaway ng Panginoon. Bigyan ko nga ng pagsubok yan. Tingnan ko kung, di ba, sa panahon ni Job, lahat ng pagsubok binigay sa kanya ng kaaway. Ang sabi sa kanya, sabi ng Diyos kay Satanas, sige, bigyan mo siya ng pagsubok, huwag mo lang patayin. Tingnan natin kung kanino yung kakampi, kung sa iyo ba o sa akin, sabi ng Panginoon. Basta huwag mo lang patayin. Kaya ganun tayo. Ang akala natin na nagkakaroon tayo ng pagsubok, ibig sabihin na hindi na tayo mahal ng Panginoon. Hindi ba na kanina yung kanta natin? It is true that you are thinking of me. Tama yun. Nagbibigay na iniisip ng Panginoon kung ano nakakabuti sa atin. Kaya yung pagsubok, nandyan lang yan. Nakaakibat yan sa buhay natin. Hindi yan, pag sinabi na porke Kristiyano tayo, wala na tayo sa pagsubok, hindi. Exempted na tayo sa pagsubok, hindi po yun. Kailangan maging handa tayo. Kaya mga sinasabi nga nila, maraming mga taon sabi na darating na ang Panginoon. Sila na may problema pero tayo hindi. Dahil nasa Panginoon na tayo kakampi na tayo Kaya alam na natin kung saan ang patutunguhan natin. Kaya mahalaga yung kung tinanggap natin ng si Jesus Christ sa puso natin, ano na yan, automatic na nakakampi natin ang Panginoon. Kaya ang ano doon ng ating buhay, kailangan sumunod lang tayo sa panuntunan at anong sinasabi ng Panginoon para patungo tayo sa banal na buhay. Kaya kailangan, ang sabi nga doon, kailangan magiging aware ang ating pag-iisip. Kasi maraming mga
temptation dito sa mundo. Marami, hindi mo lang minsan akala mo wala na. Pero magugulat ka lang nandyan. Ang unang-una yung sakit. Pag dinapo tayo ng kaaway, sakit sa ating pamilya, lalo na sa ating mga anak, problema na naman. Iniisip natin, kung minsan may darating na bill, sa kuryente, pagdating yung magpuputo ng kuryente, problema na naman. Akala natin sa inyo lang. Kaya kailangan, ang sabi nga ng Panginoon, ihanda natin ang ating pag-iisip at ang action natin. Ano yung action natin? Ang action natin yung paglilingkod sa Kanya. Kailangan, hindi lang po tayo na porque nagsisimba tayo, nandito tayo palagi na natin, hindi. Ang mahalaga yung naglilingkod tayo sa Panginoon. Makadala lang tayo ng isang kaluluwa sa simbahan. Marami na matutuwa niyan, mga anghel nagpapalakpakan dahil sa ginawa natin. Kaya gano'n ang ng Panginoon sa atin. Kaya ang pagsubok, maging na kayo, sabi nga nila, maging manhid na tayo sa pagsubok. Dala tayo na sa Panginoon. Okay? Ano pa? Yung by initiating right thinking and action, we should initiate right thinking and action that leads to a holy life. Ano yun? Kailangan magkaroon tayo ng right foundation. Yung tinatayuan natin dapat tamang pundasyon. Para hindi tayo basta-basta matinag. Magkaroon tayo ng mental discipline that way to transform our mind. Yung mental discipline, disiplina sa isip natin. Paano natin ma-achieve ang mga pagdidisiplina sa ating pag-iisip? Una-una, makinig lang tayo ng mga Christian song, hindi yung makakamunduan bagay. Manood tayo ng mga pelikula ng Christian film. Maganda yun para ma-develop ang ating pag-iisip. Hindi tayo mag-iisip kung anong mga dapat gawin na hindi maganda. Ano pa? Yung decision making natin. Choosing the best source of action. Kailangan, piliin natin talaga kung ano ang nakakabuti at nakakatuwa ang ginagawa natin para sa ating Panginoon. Kung ano magiging desisyon natin. Ang right kasi decision talagang nasa isip natin yan. Kaya ang sabi ko nga kanina, yung journey po natin bilang isang magiging isang banal na buhay natin. Binigay na ng Panginoon ang daan kung anong tatahakin natin para sa ating buhay. Ikakaganda at ikakaganda ng buhay natin. Hindi yung kung saan-saan pa tayo pumupunta. Kaya marami sa ating umisan, pinabayaan, hindi natin binabaliwala natin yung mga commitment natin sa Panginoon. Kaya sabi ko nga bilang isang Kristiyano, dapat yung commitment natin talagang para sa Panginoon, hindi para sa iba. Gaya sa praise team natin, nakita nyo, dalawa lang. Iba nakakalungkot. Nag-uusap nga kami kanina ni Pastor Anita. Huwag na lang kaya natin pa YouTube muna yung Kasi biro nyo, ang laki-laki ng church nito, dalawa lang yung praise team. Diba? Kaya yung inaano ko nga yung commitment natin. Kung may right thinking tayo, alam natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi ko man kayo inaano kasi alam ko may mga busy, mga estudyante. Pero ibigay natin yung best para sa ating Panginoon. Ano pa? By being active and diligent. We should be active and diligent and determined. Aktibo sa lahat ng bagay, masipag at may determinasyon. Yun ang magiging tunay na Kristiyano. May determinasyon tayo sa buhay. Kaya alam natin kung anong saan tayo patungan. Tinanggap natin ang Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon dahil alam natin na mahal natin ang Panginoon. Kasi pumunta kayo dito sa church dahil mahal yung Panginoon.
Hindi kayo pumunta dito para baliwala lang na uupo lang kayo dyan dahil aircon. Hindi. Dahil mahal ng Panginoon, kaya tayo nandito. Nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya magiging, kailangan, ang sabi nga, kailangan magiging active lang tayo sa ating mga ginagawa. At masipag tayo. Tahimik ang lahat. Alam nyo, yung kaaway talaga, mahirap talaga kalabanin yung kaaway. Kasi, kung minsan, may kumakalabit din sa inyo na, sige, buksan mo yung cellphone, mag-cellphone. Yan ang gawain ng kaaway, mas lalo pag nandito tayo sa simbahan. Kaya, wala talaga kayo. Kasi, alam niyo yung ang diablo, ang demonyo, nakikinig din niya ng mensahe ng Panginoon. Kaya wag kayong magtaka. Bakit kung minsan binubuksan niyo yung cellphone niyo, kung ano-anong ginagawa niyo. Kasi sabi ng, huwag kang makinig dyan. Fake news yan. Pero ang binabasa natin sa Biblia, walang fake sa Panginoon. Lahat yan totoo. Yung sinasabi ko. Ano pa? Ito, may by rejecting evil desire. Yung kanina, yung sinabi natin, that leads to a holy life. Kailangan, pagka maging obedient tayo sa ating Panginoon, kailangan i-reject natin yung mga evil desire, yung mga kamunduhan na pagnanasa. I-reject natin yan. Kung minsan, we should reject the evil desire that drove our action before we knew better. Kailangan, alam natin na masama na, huwag na natin isipin. I-stop na natin isipin. Kasi mamaya, pag nag-iisip pa tayo ng iba, baka matukso pa tayo. Kasi alam na natin na masama, ba't pa natin isipin ang mga bagay na hindi dapat? Di ba? Kaya minsan pag nagbabasa ako ng Biblia, nagtataka ako. Kung si Eva pala at saka si Adan hindi lumapit doon sa puno, baka siguro hindi sila nagkasala. Pero ano yan ano pa tawag dito? Talagang revelation talaga ng Bible yan. Kasi kung hindi sila hindi magtotoo yung sinasabi ng Biblia. Kaya, ayun ba, mag-disobey sila sa Panginoon. Kasi yan lang ang talagang ng Kristiyano, kailangan talaga disobedient. Kaya kasi pagka mawala yung disobedient, napupunta na yan sa kasinungalingan. Kung hindi tayo mag-obey, kasalanan na. Kaya kailangan nag-obey tayo sa ating Panginoon palagi. Kung anong sinasabi niya, sundin lang natin. Kaya sinasabi ng Biblia, maghayo kayo. Yung Great Commission, kailangan maghayo tayo. Yan ang sinasabi ng hindi lang tayo Kristiyano na maging ang ministry natin, sitting ministry. Kasi hindi maganda yun. Yung sitting ministry lang tayo, pagdating sa church, umuupo lang tayo, tapos uwi. Kaya ang gusto ng Panginoon, kung anong sinabi niya sa Biblia, sundin natin. Next, ano ba yung ang sabi sa Matthew, recognize that we are being attacked by a devil desire. Kailangan recognize natin. Kasi kung hindi natin alam, talaga matutukso tayo. And immediately stop thinking it. For example, may isang nagsusugal. Sabi mo, hindi ka naman magsusugal, manunood ka lang. Sige, manunood ka lang. Turo-turo ka lang. Mamaya, ikaw na pala nakaupo. Pero kung wala ka doon, hindi ka upo. Ganon din ako nung panahon ng kabataan ko.
Pagka may nagiinuman, kunyari, dadandan ako. Sabi niya, pare, shot. Sige. Ayan, pare, shot. Sige. Isa lang ha. Siyempre, papansin, isa lang. Tapos balik ka na naman. Ay, iniisip ko. Libre pala eh. Hindi. Upo na ako. O, di nandun na. Iba na ang fellowship nyo. Hindi na salita ng Panginoon. Salita ng kamunduhan na. Kaya kailangan pag alam na natin na iiwasan na natin at ihiwalay na natin. Ang sabi sa Matthew 5, 10, wala dyan sa ano. Ang sabi sa Matthew 5:10, blessed are those who are persecuted for righteous sake. For theirs is the kingdom of heaven. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa pagsunod. At tinan nyo, mapalad pa kayo pag sumusunod kayo sa Panginoon. Kasi mamanahin natin ang kaharian ng Diyos. Sumunod, kaya nga doon, obedience na. Kailangan maging obedience tayo. Kung gusto natin, mabuhay tayo may kabanalan. Sumunod lang tayo. It is the requirement in talagang ano yun. Ang utos natin ng Panginoon. And next, bigyan ko kayo dalawang example ng mga evil desire. Una, the lust of flesh. Itong pinakamatindi, the lust of flesh. Sexual immorality, murder, envy, wrath, witchcraft, strife, hatred, drunkenness. Yun. Doon ako dati sa drunkenness. Napunta. Kaya nung naging pastor na ako, pero medyo mahirap na yun. Yung iniinom mo, parang ano na yun, parang lason na. Mapait, Dati, lakas ko manigarilyo. Ngayon, pagka may nakasama ako sa jeep na naninigarilyo, minsan inaaway ko. Kasi iba na yung siguro, iba na yung amoy. Parang binago na ng Panginoon ang pang-amoy ko sa sigarilyo. Ganun din sa alak. Pag yung nakakainom ako ng alak, iba na. Talagang masakit sa dibdib. Yun ang una, the lust of flesh. Ito pa, isa. Yung the lust of the eyes. Isa, pornography. Yung sa panonood ng mga pornography na ano. Then, covetousness, desiring others' material, possession, status, and appearance. Diyan tayo bumabagsak ang isang personality na instead na magiging obedient sa Panginoon, hindi. Kasi kailangan talaga ang ating buhay, kailangan ituon lang natin para sa Panginoon. We should obey kung ano sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Kaya hindi natin malalaman kung ano sinasabi ng Biblia, kung ano nire-reveal ng Biblia sa atin, ng Diyos sa atin, kung hindi natin binabasa ang Biblia. Kaya nga sabi nila, yung prayer mo, kinakausap mo ang Diyos, ang Biblia, kinakausap na tayo ng Diyos. Kaya hindi natin alam kung anong sinasabi ng Diyos sa atin kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kaya, challenge ko kayo, kahit na kung wala ba kayo time, magbasa lang kayo mga isang chapter sa isang araw. Ako dati, nagbabasa ako ngayon, hindi na kasi yung mata ko. Kaya nakita niyo palagi na bagay ko. Hindi to salamin ko, nasira yung salamin ko, kaya bumili ako ng 50 pesos na salamin. Nasira yung salamin ko. Kaya ano pa? Yung lust of the eyes, yung pornography, yan talagang yung pornography. Ano pang kailangan natin? Pangalawa ang pangatlo, ito. We should reflect holiness.
Ang sabi sa verse 15 and 16, but as who called you holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you should be holy, for I am holy. Ang gusto ng Panginoon sa atin, magiging banal. Dahil siya ay banal. But as who called you holy, you also be holy for conduct, since it is written that you shall be holy. Our manner of behavior should reflect holiness because God is holy. Salvation had already taken place, and only by God's grace to faith in Christ we are saved people. We are God's people. God wants us to set apart sins to God's righteousness. God doesn't want us to be ordinary. He wants us to passion our lives after Himself. Gusto ng Panginoon na kagaya natin siya. Kaya ang sinabi nga doon, kailangan, dahil siya kayo ay banal, kailangan magiging banal din tayo. Kaya ang sabi nga dito, na salvation already taken place. Kung tinanggap na natin ang Panginoon, alam na natin, nandoon na kasunod na yung salvation. Kaya ang gagawin na natin ay sumunod lang tayo at gawin ang gusto ng Panginoon sa atin. We should reflect holiness by living as God's people holy in all conduct. Lahat sa pag-uugali natin. We should live in a way that set apart from the world and reflect our faith. We should be holy in whatever we say and do. Kailangan maging banal tayo kung ano mga sinasabi natin. Kasi lumalabas yan sa bunganga natin. Kasi ang sinabi ko kanina, kung anong dinidikta ng isip na nanggaling sa puso, lalabas yan sa ating mga bunganga. Kung anong ginagawa natin at anong sinasabi natin. Kaya paano tayo magiging holy kung hindi tayo mag-reflect? We should reflect holiness by being conformed to Christ. Hindi tayo dapat mang-ayon sa buhay ng mundo. Kailangan kung anong buhay ni Kristo, yun ang sundin natin. Yung sa Corinthians 3:18, hindi ko yan inano sa PowerPoint ko. Ang sabi, and we all with unveiled face, upholding the glory of God, and being transformed into the same image from one degree to glory to another. For this comes from the Lord who is Spirit. At ngayon, inalis na ang talukbong. Yung talukbong natin, yung dating makamunduan pa tayo. Nagniningning sa atin ang mukha, ang kalwalatian ng Panginoon. At ang kalwalatian niyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu at siyang nagbabago sa atin. Mula sa isang antas ng kalwalatian hanggang tayo'y maging kaanalawan niya. Kaya kailangan yun ang gusto ng Panginoon, maging light, maging kamukha at kaming kaugaling natin siya. By living as God people, holy in conduct. Yung dalawa pa, yung be, at yan, by being conformed to Christ and living the power of the Holy Spirit. Yun ay living the power of the Holy Spirit. Living by the power of the Holy Spirit. We can only achieve holiness through the power of the Holy Spirit. Dahil saving believer, sanctified believer, guiding believer in all truth knowledge of what to do, what is to come. Giving believer wisdom by which we can understand God. It is the power of the Holy Spirit. Kaya tandaan nyo, kapatid, ang sabi talaga ng Panginoon, kung ano nakikita natin, yun talaga ang ginagawa natin. Kung minsan, ang akala natin, tama yung mga ginagawa natin, pero
para sa panantayan ng Panginoon. Kaya kailangan isipin lang natin palagi kung anong laban. Malapit na pala ako matapos. Okay, yung by saving, sanctifies believer, sinasanctify na tayo ng Panginoon. At teaching and guiding believer in all truth knowledge. Kaya binibigay talaga ng Panginoon ang kanyang wisdom para sa atin, para kung anong sasabihin natin at anong gagawin natin. Kaya pinapa-understand sa atin kung anong tama, anong mali. Which is could be ang ano natin, by giving believer wisdom by which they can understand God's, it is the power of the Holy Spirit. Alam niyo kung anong mga power ng Holy Spirit? We should grow in grace and be conformed to the likeness of Christ. Ano yun? Sinamarize ni Peter, ni Pablo, ang Christ-like as yung fruit of the Holy Spirit. Yung love, joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yun ang fruit of the Holy Spirit. Kaya may joy. Kaya tingnan nyo, may joy pero walang happiness. Kasi ang sabi nga, happiness, kung may something happen lang. Kaya tinatawag na happiness. Pero joy, kahit na walang nangyari, masaya pa rin tayo. Kaya yung panantayan ng ating Panginoon. Para sa ating conclusion, if we are to be like Christ, we must be holy in all we say and do about Him, His life. We will never be as holy as He is, but we could be holy because He is. Pwede tayo magiging banal sa Panginoon dahil Siya ay banal. Sundin na natin siya. Walang iba tayo kung gawin kundi sumunod lang tayo sa Panginoon. Be obedience lang. Kaya nagkakaroon ng kasalanan talaga. Hindi si Adan at saka si Eva nag-obey sa Panginoon. Ang sabi sa kanila, huwag nila kainin, pero kinain nila. Diba? Kaya yun lang kapatid. If we are to be, inano ko pala sa Tagalog yun. Nasaan ba yun? Kalimutan ko. Ang sabi sa Tagalog, kung naging tulad tayo ni Kristo, dapat maging banal tayo sa lahat ginagawa at sinasabi tungkol sa kanyang buhay. Hindi tayo maging banal bilang siya. Ngunit maaari tayo maging banal dahil sa kanya. Amen. Maraming salamat po. Yun lang po ang aking mensahe sa araw nito. To God be the glory. Thank you. Tinatawagan ko yung praise team. Awitin muna natin ulit yung Holy Forever. Yung chorus lang awitin natin. Tayo po tayo lahat. Bago ako mag-closing prayer. And the angels cry, holy, your creations cry, holy. You are here.
dominion, all powers and positions. Your name stand above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, high, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Manalangin po tayo. Our gracious and heavenly Father, Lord, thank you for this morning. Thank you for your message that you have prepared for us this morning, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na binigay niyo sa amin, Panginoon. Lord, tulungan niyo pa kami, Panginoon, sa magiging banal, Panginoon, lalo na sa aming mga buhay, Kristiyano, Panginoon. Kayo na po ang magbigay sa amin ng kabanalan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi niyo kami pababayaan, hindi niyo kami iiwanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, na binigay niyo sa amin. May this glory be. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing,